rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ate mo, ang laki nito ah. Palato natin yan. Sabi sa'yo, mabait si boss eh. Mario, sakay! Tara, bilis! Bakit? Ano nangyari? Basta sumakay ka na lang! Ano ba talaga yung diniliver natin? May lamang siya po yung diniliver natin kanina. Bakit naman hindi mo sinabi sa akin, sindikato pala pinasok natin? Nawawala ang bracelet ko. Mabuti mo kaya tignan ho natin ang mga gamit nila. Alam mo, duda ako sa'yo eh. Ikaw ang nagsumbong sa mga polis, ano? Hindi ko talaga. Ayoko na lang po talaga magtrabaho sa sindikato. Pagkatapos kitang tinanggap sa farm ko, itong igaganti mo? Mahirap man ako, hindi man lang sumagi sa isipan ko magnakaw. Maniwala po kayo, ma'am, sa akin. Mario? Ano nangyayari dyan? Kadyo! Ano ba nangyari? Ano ba ginawa mo? Pinagbibintangan nila ako na magnanakaw daw ako pero hindi totoo yun. Anong ginawa mo? Wala pong kasalanan. Mari, nakita ko nangyari. Wala kang kasalanan. Mahalaga ang katapatan sa kumpanya! Naintindihan pa rin na lahat? Bakit mo siya pinatay? Bakit? Hayop ka! Hindi niyo ba alam na si Kadyo ay isa sa mga tauhan kong pinagkakatiwalaan? Totoo yung sinasabi niya. Wala siyang kasalanan. Hindi mo siya pwedeng ipakulong. Bakit mo pinagtatanggol ang taong yan? Dahil niligtas niya ako sa tauhan mo. Pinagtangkaan akong gasain ni Kadyo. Oo pa. Buti na nga lang dumating si Mario at inawat niya si Kadyo. Nagwala si Kadyo kaya nalaban si Mario. Kaya pa, hindi niya sinasadyang patayin si Kadyo. Aksidente lang ang lahat. Maniwala ka sa akin pa. He saved my life. Matagal ko ng tauhan si Kadyo. Hindi niya magagawa yun. Bakit kaya nagawa ni Amelia ang nakawin ng bracelet ni ma'am? Dahil sa kagipitan, kaya nagawa na nakawin. Pero si Amelia yun. Magagawa ba niya talaga yun? Ano ba mga kasalanan ni nanay? Bakit mo naman naitanong yan? Narinig ko po kasi sa kanya ang pinag-uusapan nila na nagnakala si nanay. Hindi totoo yan, ha? Hindi magagawa ng nanay mo yan. Pwede ba, Edna? Huwag mong pasukan ang kasinungalingan ng kukote na apo ko. Pabayaan mong malaman niya anong klaseng ina siya meron. Talagang huwag nanakaw ang nanay niya. Tumigil ka! Halika, Angela. Halika! Ayan ang nanay mo. Sige, lumapit ka. Ayan. Tingnan mo ang nanay mo. Ayan. Sa akin. Mas pinaniniwalaan niyo pa yung tao niyo. Ako na nga itong nalagay sa kapahamakan ng dahil sa isa sa mga tao niyo. Tapos... Daron. Mario. Maraming salamat sa pagligtas mo sa amin, anak. Boss, ginawa ko lang po yung nararapat.
Maraming salamat. Bakit nila pinapalisan? Ano habang nagnakaw ka po? Di ba tinuro niyo po sa akin na magkukuha ng isang buhay na hindi natin pag-aari? Makinig ka sa akin. Hindi totoong magnanakaw ako. Wala akong kasalanan. Pinagbibintangan lang nila ako. Naiintindihan mo yun? Pinagbibintangan lang nila ako. Pero wala akong kasalanan. Baka mamamayag ka po para sa kanila. Dahil kailangan. Para matapos na ang lahat. Para hindi na magulo. Aakuin ko na lang. Kahit hindi totoo. Bakit tunay? Hindi ba mali po yun? Dahil wala akong magawa. Mahirap lang tayo, anak. Kaya tayong apiin ng mga mayayaman. Kaya tandaan mo to. Paglaki mo, huwag na huwag ka magpapaapi. Magtapos ka. Ano lang nanay mo? Huwag mo ko tularan, ha? Sige na. Edna, kunin mo na siya. Kunin mo na siya. Bakit umabot sa ganun? Ma'am, naalaman ko ho kasi yung tungkol sa droga eh. Droga? Po ma'am, hindi lang naman po kasi tela ang dinideliver namin sa mga kliyente niyo. Natuklasan ko ho na may kasama hong droga. Hindi ko kasi matig ng konsensya ko eh. Kaya nagtangka po akong tumakas. Kaso inarang po ako ni Kadyo. Akala magsusumbong po ako sa mga pulis. Involved sa sindikato ng droga si Papa? Ano, hindi niyo po alam? May mga duda ako dun sa mga perang pinapasok ng Papa sa kumpanya. Pero hindi ko naman sukat akalaing may kinalaman pala sa droga yun. Sige, tanggalin mo na yung karato lang yan. Yes, ma'am. Siguro naman ngayon, nagtanda ka na, ha? Siya nga pala, idadagdag ko yan sa utang nyo dahil sa ginawa mong pagnanakaw sa akin. Huwag naman po. Naibalik naman po ang bracelet sa inyo. Ano? Nagre-reklamo ka? O gusto mo magpakulong? Ingrata! O ngayon, alam mo na kung sino ang kinalaban mo. Mahal ko po ang pamilya ko. Kaya ayoko po masangkot sa ganito eh. Mario, wala na tayong magagawa. Tumanggi ka man, hindi ka na makakaalis kay Papa. Mas mapapahama ka lang. Lalo pat dinispatcha niya ang katawan ni Kadyo, alang-alang sa'yo. Ano pong gagawin ko, ma'am? Isipin mo na lang na isang masamang panaginip ang lahat ng ito. Salamat po sa lahat ng tulong.
Tumatanaw lang ako ng utang na loob. Hindi ba dati, iniligtas mo rin ang buhay ko? Amanos na tayo. Ma'am, may asawa po ako eh. It doesn't matter kung may asawa ka na, Mario. Pwede naman tayo maging kaibigan, di ba? Lalo pat iniligtas natin ang buhay ng isa't isa. Bakit kasi ganito? Gusto ko lang naman tumulong sa asawa ko. Sabihin na kaya natin kay Mario kung ano nangyari sa'yo. Edna, ayaw ko siya mag-alala. Alam mo naman, malayo siya sa akin. Ayaw ko siya mag-isip ng kung ano-ano. Hindi kaya may kinalaman dito si Chalusing sa nangyari? Baka siya yung kumuha ng bracelet ni Mrs. Beloria tapos nilagay niya sa bag mo. Hindi naman siguro. Ba't niya naman gagawin mo? Pero paano kung tama yung hinala ko? Paano kung hindi ka talaga natitigilan hanggat hindi siya nakakaganti sa'yo? Pare, aksidente yung nangyari. Alam ko pero kapatay pa rin ako ng tao eh. Wala tayong magagawa ron. Nangyari na ang lahat eh. Mabuti na lang hindi ka sinuplong sa pulis ni boss. Kundi tuluyan ka na malalay sa pamilya mo. Sana, Nay, magpadala na ng pera si Tatay para may pambayad tayo sa utang natin kay Miss Gloria. Para hindi ko na po yan sinasaktan. Bakit masimula nung umalis si Mario? Hindi na siya nagpaparamdam. Edna, mahirap ang trabaho sa Maynila. Siyempre, maraming ginagawa ang tao. Naghihirap din siya. Mahirap mabuhay doon. Kaya kung ako sa'yo pare, pag-usahin mo na lang ang trabaho mo. Bilang pasasalamat pa rin kay boss. Tsaka kung may makikita kang mali, lunukin mo na lang. Tibayin mo na lang sikmura mo. Ang mahalaga kumikita ka para may pangsuporta ka sa pamilya mo. Hindi ka na makakali sa punta ni Mr. Vergara. Lalo pa may nangyari ganitong insidente. Papi! Sige na. Please, nakikiusap naman ako sa inyo eh. Sige na ba? Huwag kang makikialam dito. Napakahigpit niya pa. Sinabi ko lang naman sa kanya na nabigyan ka na lang ng ibang trabaho eh. Bakit mo ginawa yun? Dahil ayoko masangkot ka sa sindikato niya. Ayoko mapasama ka, Mario. Kaya kinompronta ko si Papa tungkol dun sa illegal business niya.
Sinabi ko na ako, huwag niya nang ituloy yun, na itigil niya na yun. Pero nagalit siya. Wala raw akong karapatang makialam. Alam mo, simula nang mamating si Mama, naging napakagana ng kamay ni Papa sa akin. Napakadali niya akong saktan. Kung hindi lang ako natatakot sa kanya, matagal ko na siya nilayasan eh. Hindi ko na kaya, Mario. Hirap na ako eh. Nay, Gerard! Saan galing to, anak? Doon po sa farm. Anak naman, baka sabihin nila, ninakaw pa natin itong mga bulaklak na to. Nay, yan po yung pinagpilian. Tingnan niyo po. Vigilante na. Sayang naman po kasi. Gusto ko lang naman pong bigay sa inyo to para mapasaya ko po kayo. Masaya mo nga ang nanay, ha? Masayang-masaya ako sa ginawa ko. Kain na tayo. Salamat, Mario, ha? Napakabuti mo talaga. Ma'am, ako nga dapat mong pasalamat sa inyo. Pinagtanggol niyo po ako sa nangyari. Pwede ba? Huwag mo na akong tawaging ma'am. Simula ngayon, magkaibigan na tayo. Alam mo, kahit papano, natutuwa ako. Dahil nakahanap na ako ng kaibigan. Hindi mo lang kasi alam kung gaanong pagdurus ang inaabot ko sa kamay ni Papa. Lalo pa nung hiwalayan ako ni Paolo. Veronica. Diyos ko, huwag niyo pong hahayaan may masamang mangyari sa asawa ko. Iligtas niyo po siya sa anumang kapahamakan kung nasan man siya. Mario, sorry sa nangyari. Alam kong iniisip mo. May asawa ka at mali ang ginawa natin. Pero huwag ka mag-alala. Hindi na kita gagambalain pa. Hindi na ito mauulit. Huwag mong samantalahin ang kabaitan ko sa'yo. Akong asawa mo ngayon, Mario. At sa mata ng tao, akong asawa mo, ako!
Anak, nanganak na si nanay. Please, San Diego. Babae po yung anak niyo. Ang gusto kong ipangalan sa kanya ay Lila. Ano po itatanga sa kanya? Almira. Ibig sabihin nila, Almira, prinsesa. At ang bagay na gagawin mo, ipapaalam mo sa akin. Baka pagdating ng araw ay pag-interesan mo ang kayamanan ko. Mahina ang puso ni Almira. Sooner or later, kailangan niyo maoperahan. Amelia, kailangan tawagin mo na si Mario. Dapat malaman ko kung ano nangyayari sa anak niya. Iwan po yung story yung cellphone niya. Hello? Who's this? Ako po si Amelia San Diego. Ano na sasabihin ng mga friends natin? Kapag nalaman na yung asawa mo, eh, may iba palang asawa. Diba, parating wala ang tatay mo? Paano kung hindi naman siya gagawa ng bagay na ikasisira namin?